Ano ba yung mga kaso involving the film The Rapists of Pepsi Paloma? May dalawang reklamo o petisyon na isinampa ang comedian na si Vic Soto laban sa film director na si Daryl Yap. Una, cyber libel. Pangalawa, writ of habeas data petition. Pero balikan muna natin ang napakalaking kontrobersya ng Pepsi Paloma case noong 1982. Artista sa mga sexy films ang 15 years old na si Paloma nang akusahan niya si Vic Soto, Richie De Horsey at Joey De Leon ng rape. Pero di kalaunan ay inurong niya ang kaso. Ayon sa kampong Tito Vic and Joey, gawa-gawa lang daw ito ng manager ni Paloma. Pero take note, maraming bersyon ng kung anong nangyari at bakit iniurong ang kaso. Ito ang masalimuot na istoryang nais isa pelikula ni Yap na sumikat dahil sa film na Made in Malacanang na ayon sa mga kritiko ay maraming historical revisionism. Balikan muna natin ang mga kasong isinampa ni Soto. Talakayin natin yung writ of habeas data petition kasi ito ngayon ang kalalabas lang na desisyon ng korte. Pinagbigyan ng korte ang petisyon ni Soto at pinabubura na ngayon ang teaser ng pelikula. Sinight ng korte ang misuse ng data nang ipinisinta ng trailer ang unverifiable conversation sa pagitan ng dalawang taong pareho nang namayapa na nagtataglay ng mabigat na akusasyon laban kay Soto. Pero base rin sa desisyon, tuloy pa rin ang production at pagpapalabas sa pelikula. Ang writ of habeas data ay isang uri ng lunas na hiningi ni Soto mula sa korte. Pwede mo itong hingin kung ang isang impormasyon o data ay maaaring makaapekto sa privacy, kalayaan o seguridad mo. Pag pinanigan ng korte ang writ of habeas data petition mo, pwedeng ipatanggal, ipadelete o ipabura yung impormasyon na kine-question mo. Pwede ring ipatama yung impormasyon depende sa magiging desisyon ng judge. Isipin mo na lang, itong writ ay isang protection order mula sa korte. Sa kaso ni Soto, kinailangan niya makonvince ang korte na yung trailer ng pelikula ay nakaaapekto sa buhay, kalayaan o seguridad niya. Hindi ito ang unang beses na ginamit ang writ of habeas data petition. Palagi itong hiningi ng mga aktivista sa korte, gaya ni Junila Castro at Jed Tamano na dinukot umano ng militar. Pero hindi grinant ng Court of Appeals yung writ of habeas data ng dalawa, kaya naman wala rin nangyari doon sa demand nila. May ilang successful naman gaya ng petisyon ni dating Leyte Representative Vicente Veloso. Nag-file si Veloso ng writ of habeas data petition noong presidente pa si Rodrigo Duterte dahil nalagay ang pangalan ni congressman sa narco list. Kaya nung nag-grant ang petition niya, ayun, pinatanggal sa narco list ang pangalan niya. At ganito nga ang kinahinatnan ng petisyon ni Soto laban kay Yap. Pero tandaan, hindi biro ang writ of habeas data petition, kaya dapat di-abusuhin. Bantayan nating mabuti ang kaso na ito kasi one way or another, may implication ang Soto versus Yap case sa ating malayang pamamahayag. Ito si Jairo Bolledo. Thank you for watching.